Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay nabautismohan ka na ba sa Espiritu? Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa 1 Corinthians chapter 1 verse 12 to 13. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, for we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. At sa Tagalog, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismo sa pamamagitan ng iisang Espiritu, upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Teaching number 1. The baptism in the Holy Spirit. It is the indwelling presence of God. Ang bautismo sa banal na Espiritu ay nangangahulugan na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating mga puso. Ito ang paraan kung paano pinapadama ng Diyos ang kanyang presensya sa ating buhay. Teaching number 2. It is a bondage breaking moment. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nabubuwag ang mga tanikala ng kasalanan, bisyo o anumang bagay na umaalipin sa atin. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa tunay na kalayaan sa buhay espiritual. Teaching number 3. It is the Spirit's enablement to live the life of Christ. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang tumutulong sa atin na makapamuhay tulad ni Kristo. Sa pamamagitan niya, nagkakaroon tayo ng lakas na sundin ang kalooban ng Diyos at maging mabuting saksi sa iba. Application number 1. Ask God to break the bondage of sin in your life. Magtiwala sa Diyos at manalangin na alisin niya ang anumang kasalanang umaalipin sa iyo. Siya lamang ang may kakayahang magpalaya ng lubusan. Application number 2. Believe that the Spirit's indwelling is permanent. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi pansamantala. Kapag ikaw ay bininyagan, siya ay nananatili sa iyong buhay upang ikaw ay gabayan at palakasin araw-araw. Application number 3. Carry the light of Christ by the enablement of the Spirit. Gamit ang kapangyarihan ng Espiritu sa ating ipamuhay ang pagiging disipulo ni Kristo, maging ilaw sa iba at maglingkod ng tapat. Dahil ang Espiritu ang ibibigay sa atin ang kakayahan para dito. Yun lamang ang aking devotions. Maraming salamat.